Hello everyone! Welcome again to my YouTube channel, Susan Lemon. Almost 3 weeks po akong hindi nakapag-vlog, pero ngayong araw na ito, bigla ko po na-miss yung dati kong sports. Gusto ko pong magtanaw sa aking nakaraan. At habang nasa kalye at narito ako sa loob ng aking sasakyan, papunta sa mall, siyempre, magkwentuhan muna tayo sa mga kasalukuyang nagaganap dito sa ating bansa. At hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Although, nasa krisis tayo sa panahong ito, dahil po nagtaas ang langis at automatic lahat magtataas. Maraming mga kaganapan na hindi natin inaasahan na mangyayari, katulad ng impeachment ni Sara Duterte at kung ano-ano pa. Speaking of politics, noong natalo si Leni Robredo, maraming nalungkot at isa na po ako roon. Siyempre, nag-pray ako kay God. Sabi ko, ano na kaya ang mangyayari sa ating bansa? Dahil nanalo ang unity team, tiyak magpapatuloy ang kasamaan. Patayan dito, patayan doon. Alam nyo, sa totoo lang, maraming nabiktima at nabudol si Tikong. Sa pamilya ko, ako lang ang hindi bumoto kay Tikong. Dahil alam ko na hindi siya magiging mabuting presidente ng ating bansang Pilipinas. O diba, tingnan nyo naman kung anong ginawa niya sa atin. Ang hindi ko makakalimutan sa kanya, yung minura niya ang Diyos. Tapos yung mga tao, nagtawanan pa. Naku naman. Sabi ko sa sarili ko, parang hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nung napanood ko po yun, ako po ay naawa sa kanya. At hindi ko po alam kung ano po ang mangyayari sa kanya pagdating ng panahon. So ngayon, nag-away po ang unity. Anong nangyari? Si Digong ay napunta sa The Hague. Doon siya nakulong at pinagbabayaran niya ang kanyang mga ginawa. I mean, doon po siya nililitis kasi pag dito po walang mangyayari. Wait lang po. Yan po yung nakikita nyo na kinukunan ko po ng aking camera. Yan po yung building ng Senado. Napakatagal na po yan. Hanggang ngayon, hindi pa po natatapos. Ang alam ko po dyan, pinagbatihan po nila yan ng mga senador sa Senate. Dahil natuklasan po yata nila na maraming anomalya o alam niyo na, ang ibig ko sabihin, kurakot. Ganyan ang buhay ng politika dito sa ating bansa. At hanggang ngayon, yung flood control hindi matapos-tapos. Ang nakukulong pa lang, Diskaya at sino to? Nakalimutan yung isang senador na dating senador na ngayon ay natalo. Sino ba yun? Yung artista? Nakalimutan ko. Sino nga ba yun? Hindi ko maisip. Alam ko na guys. Matanda na talaga ako. Makalimutin na po ako. Pasensya na po kayo. Anyway, yung si Ramon Revilla. Ay, hindi pala. Si Bong Revilla. Oh my God, nakakahiya. Anyway, nakasama ko pa po yan sa DCRH si Bong Revilla. Nagdrama po siya sa amin noon pong naroon pa ako sa DCRH. Nagdrama po yan sa amin. Tapos nakasama ko rin po siya doon sa TV show niya, yung nakalimutan ko na. Anyway, ay nako, makalimutan na po ako. Sorry. Ano na nga ba yung pinagkukwentuhan natin ng aking nakaraan? Ay, alam nyo, na bigla ko rin naalala yung mga programa namin sa DCRH. Yung, ay nako, ang buhay nga naman. Ang narrator po doon, kung nakikilala ninyo, si Rick Radam.
yung magandang boses sa DCRH. Di ba po yung mga magagandang boses sa DCRH noon? Si Ray Langit, Kaloy Castro, Rick Radam, Hill Brazil, yan ang magagandang boses noon. Tapos yung Hay na po ang buhay nga naman, sumusulat po ako doon, scriptwriter po ako doon sa programang yon. At the same time, gumaganap din po ako, writer and drama talent. Ang sinusulat ko pong istorya, mga true to life story po yun. True to life story po na ang mga kakilala ko o kaibigan ko, iniiba ko lamang po yung mga name at yung address at yung mga pangyayari. Okay, narito na po tayo sa Studio 300 Bowling. Yes, yan po yung paborito kong sports. Ay sayang, sarado. Sarado po yung bowlingan. So, sa iba po tayo pupunta. Dediretso lang po natin tong kali na to. At pupunta po tayo dun sa ibang mall na merong bowling. Ano ba yun? Ano ba yung kinukwento ko kanina? Yung nagbabalik tanaw po tayo sa akin nakaraan. DCRH, yes. Bigla ko rin po naalala yung aking sinusulat. Ako lang po yung writer. Yung Kapitan Pinoy. Kung sino po yung nakakaalala sa Kapitan Pinoy. Yung bata pong hero na bago maging Kapitan Pinoy, may sinisigaw siya na ang sinisigaw niya po yung red, white, and blue. Mama said, Papa said, I love you, Kapitan Pinoy. Boses batang lalaki po yon. Ngayon po, hindi ko na po kaya. Lola na po ako. Tapos meron pa po, yung pong Bimbo, ako rin po yung bida. Boses batang lalaki din po yon. Tapos meron din pa pong isa na ako rin po yung bida. Princess Icy. Batang babae naman po yun. Nakakamiss din po yung mga drama sa radyo noon po, ano. Tapos, ang gagaling po yung mga talent noon. Grabe. Tapos, kung nasa probinsya ka, ganun ang maririnig mo. Ako po noon, na wala pa po ako sa DCRH drama, mahilig po ako sa Simatar, Gabi ng Dagim. Wow! Nung nakita ko po sila, hinahanap ko po si Simatar. Bakit walang bata? Yung pala, hindi po pala bata yung gumaganap. Ang galing-galing po nila at ang gaganda ng boses. Okay, narito na po tayo sa loob ng mall. Makati Cinema Square po ito sa Makati. Akit po tayo sa taas at magbo-bowling po ako. Titignan ko po kung marunong pa po ako mag-bowling. Almost 16, 17 years na po hindi nag-bowling. Tingnan ko po kung pwede pa ako mag-bowling. Let's go, guys! Hindi kaya after this, sumakit ang tuhod ko. Mahina na po yung tuhod ko eh. Ay, ganito yata pag tumatanda na po. Ano po? Ang dami nang nararamdaman. Arthritis, rheuma, etc. etc. Hindi po tulad ng bata pa tayo. Bata pa ako. Wow! Kahit ilang araw po, ilang gabi po ako hindi natutulog. Okay lang sa akin. Kasi po nagdadabing din po ako noon. Minsan, two nights, nandun po kami sa studio. Nagdadabing po kami ng isang buong movie. At kailangan matapos namin yun. Tapos, kaya ko pa po. Kasi bata pa ako. Siguro mga 30s lang po ako noon. Yung time na yun. Ngayon senior na po ako.
Okay, narito po ako ngayon sa Starbucks at magmimerienda. Natapos na po yung bowling ko. Ay nako, napatunayan ko po sa sarili ko na hindi na po ako pwede mag-bowling. Masakit na po sa tuhod. Hi! Hello! Kumakaway yung mga staff ng Starbucks. Ito na po yung in-order ko. Mocha, then spam, egg with cheese sandwich. Let's eat po. Kain po muna tayo. Ang sarap lang balikan yung mga nakaraan. Ano po. Kaya lang, siyempre, after that, malulungkot ka dahil hindi mo na ginagawa yun ngayon. Parang hinahanap-hanap din ng katawan ko ang pagbo-bowling. Alam po, dahil sa may edad na po ako, hindi ko na rin po kaya. Ito po guys. Natikman na po ba niyo ito? Cinnamon bread. Ay, grabe. Ang sarap nito. Gustong gusto ko po ito. Hala, merong music. Baka makapiright ako. Okay, hanggang dito na lamang po ang vlog ko. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. At naway, patnubayan po tayo ng ating Panginoon. Bye!